Dante, ano yung detalye nitong inihaing kontra sa salaysay ni dating Senator Bong Revilla Jr.? Magandang tanghali, Aga. Personal ngang dumating dito sa tanggapan ng Department of Justice o DOJ kanina si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ito ay para ihain ang kanyang counter-affidavit o sagot sa reklamong paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Law. Hindi nagtagal ang dating mambabatas at umalis din kaagad pagkatapos na maisumite ang kanyang kontra-salaysay. Hindi rin ito nagpaunlak ng panayam sa media. Ayon sa kanyang tagapagsalita na si Attorney Francesca Lourdes Senga, may mga isinumite ring ebidensya si Revilla para pabulaanan ang reklamo laban sa kanya. Dagdag pa ng spokesperson Revilla, umaasa sila ng patas na pagdinig ng DOJ at hindi na makararating sa hukuman ng kaso at mapawawalang bisa ito. Maliban sa kanyang counter-affidavit ay nagsumite si Mr. Revilla ng mga ebidensya na magpapatunay na lahat ng nilalaman ng mga aligasyon, akusasyon at reklamo laban sa kanya ay pawang kasinungalingan at kasinungalingan lamang. Umaasa si Mr. Revilla na magiging patas ang Department of Justice. Nasama ang pangalan ng dating senador sa reklamo kaugnay ng Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Ito ay matapos siyang pangalanan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na tumanggap umano ng kickback sa maanumalyang proyekto. Aga, huli nung nagsumite ng kanyang counter-affidavit ang dating mambabatas sapagkat huli siyang naisama dito sa reklamo kaugnay ng 5 flood control projects dyan sa Bulacan. Kaya binigyan siya ng panel prosecutors ng ilang araw na makapagsumite ng kanyang sagot kaugnay dito sa reklamo. Yaman nating update mula dito sa DOJ sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento.